bakit pina-eliminate yung drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa. Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. Yes, Your Honor. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? that is what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair. Kung ano po yung pagkakaintindi niya. Our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po elaborate kung ano po yung pagkakaintindi nyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing wag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi nyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or magtangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to your Osamis assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Osamis raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction nyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable na maggawa namang ng mabuti, ng ganon. Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam. Because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malis sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG.
pinasok para picturean lang. Yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer. So, whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ako ng complaint ni Kerwin Espinosa sa ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that. Your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido, kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a bribe, stick to implement the rule of law, walang magawa ang politician. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Wabinal? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I firmly believe that it is imperative for this August body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Wabinal. The next to interpolate is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayong udto, Colonel. Mayroon to, ma'am, Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasunod dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30,
I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pagkota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through buy-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Ozamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng buy-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yun na mga pusher sa Ozamis. So yun ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na buy-bust o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honor. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi, inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga poser, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya 2 beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, kami po, hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, Please proceed. Mr. Chair. Tokhang, that means knock and play. Parang Knock and play. Inak mo yung bahay, tapos Ito din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day, sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob. Yes, Your So Honor. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instructionan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruction sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsyong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga police, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko, sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tokhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to,
kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard yan. Na may nag-o-order galing sa higher ups. Yes, Your Honor. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa stasyon, yung nahuli mo, na bypass, din na implement mo yung search warrant, na failan mo ng complaint yung mga suspected person. So, may buy-bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera. May search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Ozamis din, itong mataas na syndicat, na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pag pumunta kayo sa judge, may witness yan, at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness nito, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Ozamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Parahinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo? Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors, Very known within... within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon, Okay. presente. Sorry, Your Honor. So, dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, voluntarily na
nagsabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, hindi kasali yon sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi nyo po, hindi nyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinok. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa i-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kompleto na, na-disband na, yung papa niya, star witness ko na, nakakustody niya sa akin, yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember, na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin, na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin, pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And yun na ang nangyari na sa akin naman na tiningnan ko na hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP. Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarin, Misamis Occidental. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin personally si CPNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yon. Ang sagot ko naman, Your Honors. Sorry, Mr. Chair, iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man area ang Clarin. Sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And may direct order kayong natanggap
galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po. Ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Your Sila Honor. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po nasa drug list, nasa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po kasama siya sa STL na pumupondo, kasama si reward system. Yes, Your Honors. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong na pumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupondo doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para, yun na, para masitol ang problema. So, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod. Alam mo na, wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumupondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pupunta dito. Yes, Your sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honors, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito, nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya sa who can give a further details of all this and corroborate your statements? Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG, kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na
alam nyo? Or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to, sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially kay Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ella Marusal, isa po ako sa humanga at sumaludo sa isiniwalat ninyo sa mga nangyari at sangkot sa katiwalian noong nakalipas na administration. Pahayag naman ni Dengo Asenso, Espinido should have been promoted, but now we know why he wasn't. He's a man of principle, true to his calling and dedicated to his work. We should have more of his kind in the government service. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Heldy Lacson, sana hindi lang mapunta sa wala ang isinawalat na ito at dapat imbestigahan at mapanagot ang mga nagsabuatan sa mga krimen na ginawa. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.